kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Alam niyo kapag linggo ng pagkabuhay, yung sa linggo, sa atin dito ay apat na Maria. Dito lang na nakakita ng apat na Maria. Sa ibang parokya ay tatlong Maria. Ganun, sabi nga kanina, nag-misa ko sa San Jose, sabi ay si Maria Magdalena, si Maria na asawa ni Cleofe, si Mahal na Birhen Maria, at saka daw si Maria Salome. Well, sa akin, wala na ang problema dyan kung ilang Maria yan. Nandyan, kailang dapat maliwanag sa atin kung sino ba yung mga tao ito. Kasi isa ho sa problema din natin ay si Santa Maria Magdalena. Kuminsan, nako-confuse na, sino ba ito si Santa Maria Magdalena? Ito rin ba yung kapatid ni Marta at ni Lazaro? Ito rin ba yung babae nagpuna sa paa ni Jesus? Bahagi ho na kinakailangan natin liwanagin. So si Santa Maria Magdalena ay iba ho kay Santa Maria ng Betania. Sino si Santa Maria ng Betania? Yung ebanghelyo natin ng linggo. Yung sinabi ni Jesus na hinili ni Maria ang higit na mabuti. Yun ay si Santa Maria ng Betania, kapatid ni Lazaro at ni Marta. Hindi Maria Magdalena. Kinikilala ko ngayon ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan na si Santa Maria Magdalena, si Magdala is a place. Iba doon sa Betania. Hindi ko lang alam, but within the vicinity also of Israel, malapit lang sa Jerusalem. Sa ito rin ba yung nagpunas ng paa ni Jesus? Sa banal na kasulatan, may tatlong sipi na makikita natin. Hindi ko lang sa ulan kung aling gospel at kung aling chapter at aling verses. Pero tatlo na pagkakataon na pinunasan sa Jesus. Yung dalawa, yung paa. Yung isa ay yung ulo. So doon sa una, doon sa bahay ni Simon the Pharisee. So ang punas doon, hindi nilagyan ng pangalan, pero nilagay lang doon ay unknown sinner. Yung pangalawa ay nangyari sa Betania, sa bahay ni Maria Betania. Maliwanag doon si Maria yun na kapatid ni Lazaro yung nagpunas doon. Kasi dinigyan ng pangalan. Yung pangatlo ay sa bahay ni Simon the leper. So hindi ko lang alam kung itong Simon the leper o itong Simon the Pharisee ay isa. Pero yun ay nakalagay na yun ay unknown woman, isang babae. Kung babasihan natin ang banal na kasulatan, iba bahagi o sa
saan napasok yung si Maria si Maria Magdalena na mababang lipad? Ano yun? Yun ay nanggaling lamang sa interpretation ng isang church fathers na akala niya si Maria Magdalena ay isang babaeng mababang lipad. No? Sang-ayon sa mga eksperto ngayon, hindi ho yun si Santa Maria Magdalena. So ngayon, nakuha na natin kung alin dito yung hindi si Santa Maria Magdalena. Sino ngayon si Santa Maria Magdalena? Siya ay isa sa mga masugid na tagasunod ng ating Panginoon Kristo. At yung Ebanghelyo natin ngayon ay nagpapahayag ng alin. Ito yung tagpo na muling pagkabuhay. Tagpo ito ng muling pagkabuhay. Na nagpapaanyaya sa atin ng tatlong bagay. Una, yung umiiyak si Santa Maria Magdalena. Bakit siya umiiyak? Sapagkat hindi na makita si Jesus. Tayo ba, bakit ba tayo umiiyak? Kasi baka nawala yung ating cellphone. O nawalan tayo ng pera. O kung ano mang nawala sa atin. Umiiyak kaya tayo kapag nakikita natin na wala ang Diyos. Sabi mo nga, noong pinagbawal yung ginawang batas kasi, bawal ang krus sa bawat laso. Mayroon pa kang umiyak, wala na nang umiyak. Pero sana, huwag natin kalimutan na kapag nakita natin when there is an absence of God, dapat natin iyakan. Nawawala na ang Diyos. Ngayong panahon na ito, hindi mo nawawala ang Diyos. Sabi ko nga, ay nililibang tayo. Kaya hindi natin napapansin na nawawala ang Diyos. Pero sana makita ko natin yun. Pero si Maria, yun ang kanyang hinahanap. Ang nawawala na si Jesus. Kaya siya umiyak. Bahagi ho. Sana po maging bahagi din ang ating pakulisan sa mga bagay na sabi nga, saan na yung mga pwede natin iyakan? Marami ho. Yung mga panahon ng walang katarungan. Yung panahon na kung saan tayo ay nananatili sa kamangmangan, sa corruption. Yun sana makita natin na it is also an absence of God. Pangalawa, ay hinanap niya si Jesus. Hinanap ni Maria si Jesus. Nagtangka siyang hanapin si Jesus. Tinanong niya yung dalawang anghel kung baka kinuha nila si Jesus. So bahagi ho, pinakailangan din natin hanapin natin si Jesus. Sa mga pagkakataon ngayon, lalo-lalo na, kasi sabi ko nga, panahon ngayon wala na naghahanap kayo sa because hindi natin namamalayan the absence of God. Kasi parang nakikita na natin na yung mga bagay na nakamundong na ginagalawa natin. So sana rin po ay
Hanapin natin ang katarungan. Hanapin natin ang kaayusan. Anumang uri na sumisira sa pagpagdunayan ng tao sa kanyang kapwa o ng mga nasa paligid niya, ay sana po ay gumawa tayo ng mga paraan. At pangatlo, ano yan? Ay nung natagpuan mo si Jesus, ipinahayag niya. Pinahayag niya, nakita ko si Jesus. At ano yung tagubilin sa kanya ni Jesus? Sabihin mo sa akin mga naman, aakit ako sa Ama, na inyong Ama. Bahagi o kinakailangan natin ipangaral ang Kristong muli na buhay. Baka kasi ang pinangangaral natin, Kristong mamatay. Kristong patay. Si Kristo nga pinangangaral natin, pero nandun pa lang tayo sa sa Biyernes Santo. Wala pa yung salvific action. Wala pa yung Kristong muli na buhay. At aakyat sa langit. Bahagi mo yun na pinakailangan natin ipamanin sa ating pagkilos. Sabi ko nga kanina, kasi imatay tayo si Nestor, ay bahagi yun na bahagi nalulungkot kung may patay. Pero huwag rin natin kalimutan na ito yung kagalaman din ng muling pagkabuhay na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya bahagi yun. Kaya napakaganda ng ating tao natin yung pagkilala. Kaya kung isa na lang nangyayari sa atin, natatakot tayo mamatay. Kaya kung isa, ayaw tayo magpapahin ng langis sa may mga may sakit. Kasi ang isip natin yan ang isip pa nga natin ay Kristo na namatay sa krus. Hindi ba yung Kristo muli na buhay? Kapag pumunta yung pari, mamatay na. Hindi yun ang pamantayan na yun. Ito ay maliwanag na pupunta na sa Ama. Yun ang huwag natin kalimutan. Yun ay kasiguraduhan. Yun ay assurance. Kung mas gusto natin yung salita, insurance. Kasi yun ang pinangako ni Jesus. Ang sino mga payuran ng Santo Ordo, at mga kabahagi na sa kanyang kalawatian walang hanggan. Yan ay pagpapahayag ng uling pagkabuhay ay pinangako ng Diyos. Kaya nga sabi ko rin kanina, ay baka akala natin tayo lang yung nagdarasal sa batay. Alam niyo, kaya din sa iyo sa mga binibigyan ko rin ng mga laga. Ako gusto ko magbahay ng isang tawalo sa mga may sakit. Kasi ako ay personally asked them. Isama ko sa panalangin. Kaya kung si Nestor, hindi kaya si Santa Maria Magdalena, hindi tayo kay Santa Maria Magdalena, o kay Santiago, ipanalangin mo kami, kasi sila yung mga banal. Kahit na kay Nestor, o kahit na sa iyo mga mahal sa buhay, pwede mong sabihin, Nestor, ipanalangin mo kami. Bahagi yun, pagkilala yun ng kagalang pa ng pangako ng Diyos na itong mga ito ay renewed. Napili na niya sa kanyang kahanan. Kahit pa lang itong mga ito ay nasa purgatorio pa lang. Ipagdarasan na nila tayo. Kasi bakit? Yun ang ating destinasyon. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo
At yun ang ipinahayag ng mahal na Birhen Maria na ng ating ipinagliliwa ngayon at ng santo na si Santa Maria Magdalena na kanyang pagtatakbo kay Jesus na muli na buhay. Kaya dalangin namin para ka ng Panginoon. Nawa katulad ni Maria Magdalena ay tayo rin ay magpahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo.